Okay, good afternoon mga kaibigan. Andito po ako ngayon sa aking mismong silid, na bago ito, diyan pa pupunta doon sa kwarto, may pintuan pa diyan. And then, of course, andun sa likod natin yung picture namin ng ating noon na sa MNLF. And then, this is my organic plants. Mahilig ako niyan sa kwarto. Nabubuhay sila because of aircon. At saka itong isa, ito naman ay mga sariwa. Ilapit ko sariwang rose. Then, yan, yung maliit na apple. Nakasadya talaga yan dyan siguro. Uh, Galing din po ito sa Japan. Regalo din po. So, kaya dito ko linalagay kasi aircon. May aircon kaya okay lang yan. And then, ito pa rin. Yung king and queen, siya po ang Kaya hindi natin mailapit yung kasi naka-fix yung ating camera. So, pero hindi po yan ang ating topic sa ngayon. Hindi po yan ang kailangan ko ninyong malaman na ganyan ang halaman ko pala sa loob ng aking bedroom. Excuse me. And ang gusto ko lang ngayon na matakel sana, kasi dumaan ngayon sa FB wall ko, no, sa timeline, ang, nako, BP pasensya na BP Sara, kasi parang gusto lang natin maanuhan yung, kung tayo po ay syempre iniidolo tayo. Ako, iniidolo kita kasi babae ka. Alam mo, hangang-hanga ako sa isang babae na nagiging leader, lalo vice president ka. Ina-idol kita kasi pag babae, ang tingin ko sobrang tapang, buo ang loob. Talagang ina-idol ko ang mga leader na babae. So, nakita ko kasi dumaan ngayon sa wall ko, parang tawang-tawa siya, no? Yung tawa niya minsan para bang yung may asthma na parang ganun no? Yung parang may sipon na dito. Yung pilit na ang tawa, yung talagang palang kinikiliti na grabe. Which is yung sa kabilang kanyang picture or video, may picture na nakatayo yung si Madam Chair doon sa Kongreso, yung hearing nila. No, tapos parang ihalin tulad sa isang, kasi I don't know kung yun ang pagkakaalam ko kasi salita niya Mindanao yung pinakita niya yung trapo, yung basahan, rugs, no? Parang pagkakita niya tawang-tawa, tapos nandito yung picture ni Madam Chair ng Kongreso. So, hindi tayo maganda na nang-iinsulto tayo. Then another, nakita ko naman yung yung nasa tricycle si Madam Chair ng Kongreso na nakaupo tapos may katabing bata, tapos parang yung bag niya is hindi naman branded. And then sa kabila, congresswoman na siya, naka-Dior na ng bag, yung damit, no? Tapos yung relo, I don't know kung ano nang relo yun kasi tayo po, kung silensyo lang tayo, mas maganda no? Yung ba parang may mga na ako doon na sabi nga nung kanina yung kausap ko dito, para natuloy si BP na na paliit na bata na nang-iinsulto yung umaakusa sa kanya. So, bakit hindi na lang tayo sagutin sa Kongreso, sa hearing ng Kongreso, and then after that, tahimik tayo. Kasi, ganito po yun mga kaibigan. Di ba ang leaders tinitingala ng mga nasa baba? So pag tingala mo, ganun ang makikita mo. Yung internet, maraming nanonood niyan. Pati mga bata nanonood. So hindi maganda yung nakikita nilang isang modelo. No? So we eat. Kasi ako, alam nyo, Vice President ako ng Sara Duterte no? Sa Chaplain. Sa mga Chaplain. Kaso, parang nakikita ko ngayon, parang yung
bakit ganito na? I don't know, wala akong ano ha, kaya lang, alam mo ako, pag mali, mali, yung isabi natin na, ito isang correction lang na gusto ko yung hinahangaan kong tao. Makita din ng mga bata na talagang tama ako para humanga, 'di ba? So sana doon naman sa mga gumagawa ng content, no, na maka-VP Sara Duterte, huwag niyo nang pag-awayin. So be it, magkaroon na sana tayo. Yun ang sinatawag ngayon naming mga media na anuhan yung mga fake news, yung mga kung ano-ano na mga palabas dyan na content, kasi nakakasira po yan. Ay, ang ibig kong sabihin, wag na tayong gumawa ng, yung bang parang nag-aaway na yung mga siyempre yung congresswoman na yun, meron din yung tao, di ba? O katulad ni VP, tayo, naandyan sa kanya. Ako, kahit pa tatay mo, kahit pa nanay mo, anak mo, pag mali-mali. So, magbibigay tayo ngayon ng isang suggestion na silent na lang siguro. And after the hearing sa Senado or sa Kongreso, be it silent. Kasi makikita na ng tao na silensyo ka. Kasi may kasabihan, di ba, na more talk, more mistake. So sana ito namang mga gumagawa diyan ng content with our honorable VP Sara, wag niyo nang dagdagan pa. Wag niyo nang parang napag-aaway natin, na pinag-aaway ninyo yung dalawa. So, kaya lang, sana gumamit na lang si VP ng ibang tao dito na magsalita. Kasi siya mismo yung nakita ko nung parang tawang-tawa siya, pinapakita niya yung rag. Para sa akin, hindi maganda. No. I don't know sa inyo, pero sa akin, kung sakali man, correct me if I'm wrong, pero ako, alam ko tama ako Pero, doon pa sa isa pa na yung mga Dior bags, mga yung Chanel, okay lang yan. Kasi ako, I'm journalist, pero kaya ko rin magbag ng ganyan no? Mas ano pa. Kasi ilan lang naman yan, may sponsor ka lang na sa journalist, pagiging journalist mo, makakabili ka na ng isang Chanel, isang Dior, isang tawag dito, kung mga Hermes, okay lang yan. Huwag na nating pansinin kasi syempre napansin natin sa kabila, noon sabi before nakasakay sa tricycle. Then ngayon, sa pagkakataon ngayon, naka-Dior na ng bag, naka-Hermes na, naka-Chanel na, then ang relo. So, ang relo kasi mga kaibigan, sometimes, mas may mahal. Kasi may ginto yan. Kaya pag mahal yan, may ginto yan sa loob ng mga gamit. Di ba may mga relo na minsan, may mga diamond. No? Kasi, lahat naman tayo aminin natin na kapag tayo ay may pera, syempre, ipokrita ang sasabihin, ayaw ko nga ng bag na Hermes. Wow. Ipokrita yung ganon. Ayaw ko nga ng Dior, excuse me. Ano na lang sa akin yung bag na ginapasan dito na malaki, na binili lang sa market? Hindi ako maniniwala. Kasi, ipokrita ang gano'n na ayaw. Kahit sino po gustong magkabag ng mga branded. Diba? Kasi pag bitbit mo, wow, andyan sa lakad ka ng ala Imelda Marcos. O, diba? So proud ka kasi lalo pa congressman, natural. Alangan naman pahuhuli ka dyan. Diba? So, ang relo, parang nakita ko yung parang fossil ata yun. I don't know kung ano yung relo. Kasi, ako po mga kaibigan, ordinary lang po akong tao. Pero, I can buy a fossil na relo. Minsan din natin alam, regalo pala ng isang tao. 'Di ba? Regalo ng isang politiko para magwapo siya sa radyo. 'Di ba? Sa programa mo.
I can buy, ito, nakaano pa siya sa ano sa lalagyan. I can buy this, pag nakaragid ako, yan ang suot ko. This is fossil. Ano yan? Tunay. Genuine. And, syempre, hindi naman natin inaano. And this is Aldo. Pinakamahalang Aldo, di ba? So, nakakaya po natin bilhin yan because when I was in media, minsan, lalo kung eleksyon, may kontrata. O, sige, i-demolish mo yung incumbent, then, i-present mo ako sa tao after that. So, may mga kontrata. And that is contract from the, upon signing the contract, up to election day, minsan milyon ang pinag-uusapan namin dyan sa kontrata. Bilang media po ako at a hard-hitting commentator sa radyo at telebisyon, kahit po dito lang sa local. But definitely, naging ano po tayo ng MBC, kaya tinataguran na ling national tayo. So, kasi kung pagparabasehan natin ang mga gamit ng kapwa natin politiko, napakababaw na para i-ano natin, at wala pa naman po yan billion na tinatawag. Katulad nito, yung dikis, ang dikis mahal din, lalo kung genuine, no? So, ibig sabihin, wag tayong masyadong sa mga gamit ng kapwa politiko. And then, meron pa tayong tinatawag na, ano ba ito? Sandali ha? Kasi hindi ko makita. Mahal din po ang Calvin Klein. Katulad po nito. This is Calvin Klein. Calvin Klein na white gold, mahal po yun. So, ibig sabihin, lalo pang congressman na hindi makabili niyan because ang congressman, ang the vital projects na nakukuha nila, na pinapaayos ang malaking tulay, mga vital projects, hospital, schools, malalaki po ang SOP niyan. At natural po yan, hindi yan corrupt. Natural yan na may SOP. Nakadepende na doon sa mga kontraktor, nakausap nila yon. Talagang binigay ang pondo. And how about, syempre, mas lalo ang Vice President, palaki ang niyan, ang pondo niyan. Lalo, schools, DepEd ang hinawakan. So, parang hindi din ka panipaniwala kahit mga grade 1 ang tinapos na hindi ka bibili ng you just bili the bag na yung dinadala lang natin sa yung sa palengke ba, nalalagyan mo ng mga mga gamit na ayaw mo nang bumili ng paper bag na magaganda para makatipid, yun ang dadalhin mo. Yung hawak ni VP Sara na ginanon. Nilalagyan lang yun ng mga binibili ng mga makeup, mga sandals, yun. So, hindi tayo pwedeng maniwala sa ganon because every one of us nangangarap magkaroon, makagamit ng branded na relo, branded na bag. Kaya wag po tayong ipokrita, no? Masama yung ugali, di ipokrita no? Ako naniniwala yung sabi ni VP Sara na hindi siya plastic, di ba? Di ba sinabi niya yun sa Kongreso? Kongreso ba yun? O Senado yung narinig ko. But VP Sara is a good politician. Mula nung mayor siya. Kaya lang yun, napansin ko lang na parang, bakit? Kung saan yung tumaas yung kanyang posisyon, parang naging batang paslit na, mabuti kung ganun ang tawa. No? Yung pagtawa ng parang may asthma na tinuturo yung rugs. Tapos, nandito yung Madam Chair na nag-ano sa kanya noon sa Kongreso. So, yung pa na may mga parang yung palito. Yes, como payatot. Alam mo, hindi naman payatot 'yon. Nakakaingit nga yung katawan niya 'di ba? Parang si Heart Evangelista. Na sobra na yung pero yan talagang uso ngayon na katawan. Sa totoo lang.
Yan, naiingit nga ako sa mga ganong payatot kasi yan ang uso ngayon. Nakatawan na talagang ang ganda niyang magdala ng damit, 'di ba? So kung sakali man, kasi nakita ko rin doon sa na medyo sa tindig na i-display doon, I don't know kung totoo yung pagkaka-display doon, yung talagang tayo niya, medyo talagang, kasi gano'n medyo talagang may baduy ang tindig. Pero, siguro ko, doon lang yun sa kuha yun. Kasi kinukumpir nga, no? Doon sa rugs. Kaya tayo, mahirap po yun na masyado tayong judgmental, masyado tayong nagja-judge. So, mas maigi na lang yung tahimik tayo after the hearing, tahimik. No comment. Mas kaaawaan pa ng tao kasi hindi kumikibo. Trabaho lang tayo, VP. Hayaan mo na yun na mga kung ano, mga bintang sa'yo. Kung hindi man totoo, be it. Kung totoo, o di, sagutin. Wala namang problema Di ba? Kasi, lahat po ng nakaupo sa poder, palagi naman po talaga yan nauulingan. Hindi pwedeng wala. Huwag tayong mag-deny. Yan ang reality. Real talk, talagang ganyan. Then, doon sa mga SOP naman ng mga congressman, kung nagpapagawa, kahit hindi congressman, may SOP yan, kahit yan si Vice President. Natural yan, common yan. Kasi, ang nag-uusap na dyan, yung contractor at saka yung VP o congressman. Alam ko po yan kasi taga-media tayo di ba? Minsan kinukuha tayo ng congressman na katulad ni Congressman Dinugo nung una, si Congressman Solis. I am the media officer of them. Kaya alam ko kung ano yung mga naandyan. Then, nung magkandidato akong governor, alam ko kung ano ang politika. Napakarumi. Kaya nga, yan na politics na yan Yan ang dapat na hindi ko naman rin i-recommenda. Yun ang dapat mabago na. Kasi nandyan ang gagaling yung mga karumihan na nagagawa ng ating mga, hindi naman sa lahat, yung mga taong yung mga poderoso, no? Wala akong pinipinpoint Yung mga poderoso na gustong yumaman. Kasi sabi nga, nung kaibigan ko, alam mo kung gusto mong yumaman, huwag kang maging legal. Hindi ka yayaman dyan. At kung gusto mong yumaman, sumali ka sa politika or else sa religion. Ganun ang sabi nila Sabi ko, bakit naman? Ay nako, basta. So yun ang narinig ko. Pero hindi naman tayo pwedeng ganon. Kasi natural yan na tayo, katulad ng mga SOP ng congressman or ng vice president or kung ng mayor, governor. Natural yan kasi marami ding humihingi sa kanila na mga tao. Siyempre, kung walang gamot, may mahihirap. Kasi hindi naman, pagdating sa ibaba, hindi naman yan na i-mention na, oy, meron ditong gamot, oy, meron ditong libre. Diba? So, katulad nung, mahirap nang mentionin. Kasi marami na tayong mga dahil we have almost 32 years ako po na naging hard-hitting commentator. Batang-bata pa ako noon. No? Kasi I am broadcast journalist po. And then, syempre, dahil sa gusto nating paasensuhin ang ating posisyon, naging hard-hitting commentator ako. And then, of course, every election, may mga kakontrata tayong politiko, lalo kung medyo bago. Kaya tayo, nakakabili ng mga Dior, ng mga Dior or Hermes na bags. No? And, wag alisin na yan, kasi natural yan natural yan. Basta may pera ka, pag kaya mong bumili ka. Basta wala kang naaapektuhan, wala kang nasasagasaan, you can do everything you want. Diba? So, yan po ang ating naging ngayon sa YouTube channel, kasi medyo naanuhan ako, yung bang nakakainis yung nata-turn off ka, di ba? Yung bang parang katulad ko, halimbawa, alisin natin yung pagiging MNLF. As hard-hitting commentator, humahanga ako ngayon sa'yo, banat ka ng banat. Matindi, totoo ang sinasabi, konfirmado, veripikado. Diba? Hinahangaan mo ang tao.
Pero kapag bumanat yan at nakita niyan sa likod may payola ng droga, may payola ng weteng, may payola ng kung ano-ano sa illegal activities, ano ang mararamdaman mo kahit hinahangaan mong announcer? Di ba nata-turn off ka? Yung pagka-turn off mo, ayoko na sa kanya. O di ba ganon? O so ayaw natin yun mangyari na yung iniidolo mo ay mata-turn off ka because of that attitude. So gawin na lang siguro natin kasi 'di ba yung yung GMRC. Ako naalala ko noon grade 4 ata ko yan no. Good manners and right conduct. So siguro tapusin na siguro yan kung may mga kasalanan harapin. Kung wala, ipaglaban. At wag nang awayan kasi napapabayaan na natin yung mga taong nagluklok sa inyo sa pwesto. Yung mga kasamahan namin na mahihirap. Hindi na natin alintana ang kanilang kagutuman ngayon. Hindi na natin alintana na hindi na kaya hanapin ang mga nawawalang anak. Hindi nyo namamalayan because nakafocus kayo sa mga away, nakafocus kayo sa iringan, nakafocus kayo sa mga corruption. 'Di ba? So tumulong muna tayo. Trabahuin muna natin. Ibalik muna natin yung sagradong boto sa inyo ng mga 70% na bumoto na nagpaupo sa inyo sa pwesto. Tama po? Ako po isaludo sa iyo, Vice President Sara, no? Kasi talagang nung nag-meeting ka noon sa chaplain, mga chaplain, talagang inidolo kita. Kasi tuwang-tuwa ako sa babaeng leader. Alam mo nun si GMA, halos hinangaan ko yan Kasi, lalo pa kasing liit ko yan. So, parang pag babae kasi, para bang, yes, ganun ka no? Kasi babae, ba't ka nagpursige maging leader? Because, kaya ng dibdib mo. Diba? So, hinahangaan ko yung mga ganun. At sana doon sa nakita kong video. Kaya mo, hindi naman ako mata-turn off. Kasi, ako yung taong, kapag hindi ko pa naman nakakausap or nako-confirm, hindi naman ako masyado. Pero, siya mismo kasi doon nagsalita, no? Doon sa may rugs. No, hindi maganda. Ako para sa akin, hindi maganda. Kaya kung sino man ang gumawa na vlogger na inano ni BP, so sana ayusin natin, no? Tayo mismo yung mag-correct na, BP, wag nang ganun kasi mas lalaki yung mga So, alam ko yon kaya ginawa yon just to convince the people na hindi totoo yung mga para makumbinsin natin, just keep silence and sagutin ang mga problema sa hearing, then no talk. Trabaho. Basta nakikita ng tao na tumatrabaho ka, yan po ang napaka-the best na gagawin. No? Okay po, maraming salamat sa inyo at ito po ang ating naging issue ngayon na para naman po malaman din ng tao na wala tayong dapat kampihan at wala tayong dapat na i-tolerate na kung mali ay mali. Kung tama, i-embrace natin. Tama yung ginawa mo. Pag mali, mas maganda yung negatibo na nagagawa niya na sabihan mo siya na ma'am, negative po yan para sa tao. Kasi may mga taong sensitive ang mga damdamin. Ay, bakit ganun? Kung ako, isa din na, ayoko na nga yan kasi ganun. Pero, ako'y naniniwala na darating ang araw ay magkakasundo-sundo din. At yan ang hindi natin pwedeng pabayaan ng mga nasa ibaba. We should pray and keep your finger crossed na sana matapos na ang mga hidwaang ito. Dahil, hindi na nila namamalayan na marami na at bumabagsak na rin ang Pilipinas. No? Babagsak ang Pilipinas kapag ganyan, pero tingnan mo, hindi kumikibo si BBM. Trabaho lang siya ng trabaho. 'Di ba? Panday dito ng mga housing, doon, ganito, ganon. So, yun.
Na siyempre, presidente, hindi naman siya dapat ang gumalaw, pero siyempre, notok siya, di ba? Ako walang kinakampihan kasi yung dalawa na yan, ang dinala natin noon or binoto. BBM and Sara Duterte. Kasi pinag-combine no? Pinag-combine ang magandang pagiging leader ng mga magulang. Kaya, ang alam namin, maganda rin ang kahihinatnan ng mga anak na leader. Tama po? So, magandang hapon uli at maraming salamat sa inyong lahat sa konti. Sa mga cross-watcher, ayusin nyo yung pag-comment nyo at medyo, pag tayo mag-comment, naaayon doon sa pinag-uusapan sa content. Hindi yung nagko-comment tayo kung ano-ano. No? Hindi maganda yon. So, thank you so much.